Romualdez is nearing the preliminary investigation. What did the president say when he learned about this possible charges against his cousin? Wala po. Hindi po makikialam ang Pangulo sa anumang pag-iimbestiga. Sabi nga po natin, at ang sabi rin po ng Pangulo, kahit sino po ang maapektuhan nito, kung saan po pupunta ang ebidensya. Sundan na lang po natin. So, kung ano po ang mangyayari sa anumang pag-iimbestiga dito, hindi po makikialam ang Pangulo at tatanggapin po ito. Pero ma'am, sa kabila po ng pagsasalita ni Presidente na no selective justice, still, meron pa rin naniniwala that there is, including Representative Antonio Tino. He mentioned na obviously there is still selective justice kasi hindi pa rin nakakasuhan yung mga involved sa flood control, especially alay ni Presidente. Isn't this a cause of concern that there is still this kind of impression despite the explanation of Malacanang? Ang tanong po kasi natin sa mga ganitong mga klase na pananalita, kung ang ituturo, halimbawa, ni Ivan Mayrina, si Congressman Tino, na di umano nakasangkot sa maanumalyang flood control project, ituturo lang siya. Walang dalang ebidensya si Ivan. Anong gustong mangyari? Ikulong agad. Sampahan agad ng kaso na walang ebidensya. So ibalik natin yung tanong, kung ikaw ang nasa kalagayan ng mga taong naituro, pero hindi pa nakikita ang anumang ebidensya, sasabihin mo ba na dapat ikulong para masabi na lahat ay dapat ng managot? Hindi po ganyan ang hustisyang umiiral dito sa ating bansa. Due process. Kaya nga, kung sino man, kung may magtuturuman kay Congressman Tino, tingnan natin kung ano maging reaksyon niya. Dapat ba siya agad ikulong? Dapat ba siya agad simpahan ng kaso? Dito po ang umiiral ebidensya. So sa mga nagsasabi na hindi pa lahat napapanagot, tandaan po natin, kailan ba nag-start yung salitang mahiya naman kayo ng Pangulo? That's July. Kailan nag-start halos ang pag-iimbestiga? September, October? Anong buwan pa lang ngayon? Yung mga hindi halos sanay sa mga humaharap sa korte o nagsasampa ng kaso, pwede nang sabihin na nababagalan sila. Pero sa realidad, pag kayo po mismo ang nandoon at nagsasampa ng sa kaso, malalaman nyo na ito na ginagawa ng Ombudsman, ng DOJ, ay napakabilis na po. Kung makikita nyo po kung gaano kakakapal ang mga files na sinasampa, nakita natin minsan si Assistant Deputy Assistant Ombudsman Miko Clavano, meron pa po siyang kailangan dalhin na lagayan yan para ito ay maitulak papunta lamang sa lugar, kung venue, kung saan to isasampa. Hindi po ganon kadali na magsampa ng kaso. Na isang turo mo lang, ikaw ay kakasuhan na. So, kung meron namang ebidensya si Congressman Tino laban dun sa mga inaakusahan niya, kompleto siya ng ebidensya. Ngayon pa lang, isampa niya na. Mas maganda pong maisampa niyo na dahil yan naman din po ang gusto ng Pangulo, managot ang dapat na managot. So lahat ng mga naiinip, kung meron na kayong ebidensyang konkreto, go ahead and file the cases now.